Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TVJ and syempre sa mga Dabarkads. So belated happy birthday Direk Patchy Pai. So kahapon po siya nag-birthday and nagpakain talaga siya dito po sa barangay. And nagpakain din po siya syempre dito po sa studio ng Itbulaga. And makikita natin na may mga food cart nga po dito sa studio ng Itbulaga. Kumukuha po sila Karen, sila Raisa May dito ng food. Ayan, muli happy birthday po, Direk Patchy Pai, and sana mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Samantalang muli na naman pong pinasaya ni Raisa May Dizon ang mga Dabarkads natin at ilang mga netizen dito po sa TikTok dahil dyan sa wasabi scene nila dito po sa My Little Bossing dati 2013 pa. Sabi nga po dito, TV show host Raisa May Dizon made the netizens laugh as she hop on the "You're so funny" trend on TikTok. Sabi nga dito, "You're so funny, thanks. Kinain ko yung buong wasabi sa isang movie scene kasi akala ko ice cream." The caption reads, "Si ang pala to eh," on social media user commented. The wasabi scene was from the comedy film My Little Bossing in 2013 starring Raisa May, Vic Soto, and Bimbi Aquino Yap. Alam naman natin ang wasabi mga Kadabarkads, diba? Sobrang ang nito, grabe. Tapos kinain po ni Raisa May ng buong buo. Sa pag-aakala po na ice cream yung sinusubo niya. Grabe ang nito mga Kadabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang muli pong binahagi nitong si Boss Joey De Leon sa kanyang Instagram account. So meron po siyang panibagong painting at this time, banana naman ito, yung saba mga Kadabarkads. Tapos makikita nga dito na nakatusok po yung stick. Sabi nga dito ni Boss Joey, "Sorry, nakalimutan kong iluto muna." So dapat banana cue, 'di ba? Tinusok niya na dito kahit ilaw pa. So nakakatuwa talaga yung mga painting ni Boss Joey De Leon, no? Talagang mapapaisip kayo bawat pinapakita po niya na painting. Meron pong mga meaning yung kanyang mga binabahagi sa kanyang social media account. Samantalang si Tito Soto naman po ay naglabas ng panibagong post or statement sa kanyang social media account. Sabi niya ngayong Ash Wednesday kahapon, "Nakikiisa ako sa bawat Katolikong Pilipino sa kanilang pagyakap sa pagmamahal at sakripisyo ng Panginoon at sa paghingi ng kapatawaran sa kanilang mga pagkakasala. Sa pagsisimula ng Lenten season, pinapanalangin ko para sa bawat Katoliko ang katatagan ng pamilya, kababaang loob at walang humpay na pananampalataya sa Panginoon." And speaking of Lenten season nga mga Kadabarkads, ang mga Dabarkads po natin ay nagpe-prepare na para po sa Lenten special nila na kung saan ay kasama nga po ang ating mga singing queens at ang buong Dabarkads at syempre si Tito Vic and Joey. Ewan ko lang kung kasali po si Tito Soto. Diba, bawal nga po siyang makita sa telebisyon. So, ewan ko kung makakasama po siya sa Lenten special ng Dabarkads or ng Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito kay Dabarkads host Maine Mendoza na kung saan ay enjoy pa din siya dito po sa bakasyon niya sa Los Angeles, California. So ito ay parte na din syempre ng kanyang birthday celebration, yung kanyang pagsuporta dito po sa kanyang asawa na si Mr. Arjo Atayde. So medyo mahaba-haba ang magiging bakasyon nila dito. Double purpose yung pagpunta po nila dito po sa LA para po sa konsyerto para sa Pilipino na siyang gaganapin by March 8, 2025. Samantalang pag-usapan naman natin itong mga nakikita ko po sa mundo ng social media, lalo na po dito sa Facebook. So paniguradong may masasampulan na po si Tito Soto
tungkol sa mga fake news na naglipana po tungkol sa mga Soto. Alam niyo po mga Kadaver Cats, ang daming mga page na gumagawa po ng fake news tungkol sa mga Soto. Unahin natin ang tungkol dito tungkol kay Maine Mendoza and kay Bossing Vic Soto. So 15 hours ago, pinost sa Facebook. Sabi dito, Vic Soto nagsalita na inamin siyang ama ng pinagbubuntis daw ni Maine Mendoza. Isang malaking fake news yan mga Kadaver Gods. Pangalawa ko pa pong nakita dito po sa Facebook 18 hours ago. Halasen Tito Soto, may binulgar sa totoong koneksyon ni Vic Soto sa pinagbubuntis daw ni Maine Mendoza. Another fake news mga Kadaver Cats. Grabe, 'di ba? Sunod-sunod po yung pag-upload nila. At ito yung pangatlo, 15 hours ago in-upload. Sabi naman dito sa caption, Vico Soto shock everyone by proudly announcing Atasha Mulak pregnancy. Vic Soto over the moon and can't wait for his grandchild. Fake news ulit. Kasi nakikita naman natin si Atasha Mulak sa Itbulaga. Wala pong lumaki ng tiyan. At syempre, itong si Atasha Mulak mga Kadaver Cats, kaya wala siya sa Itbulaga minsan, ay busy po sa mga photoshoot, endorsement po ng mga brand na kanya nga ini-endorso. So, napakaraming fake news naglipana mga Kadaver Cats. Tapos, pag nagbabasa kayo ng komento, sa naturang post, may mga magkokomentong, really? Totoo ba ito? Hindi po nila alam kung totoo or hindi. Kasi napapaniwala po sila sa mga maling impormasyon na kumakalat ngayon sa mundo po ng social media. So ito po ang unang-unang masasampulan ni Tito Soto. Possible na makulong po yung mga gumagawa ng mga ka-fake news na yan tungkol sa mga Soto. Kaya naiintindihan ko talaga si Tito Sen bakit ando na lamang yung kanyang pagpupursigi na maisulong at maisabatas itong anti-fake news bill na to, na kung saan ay maglalayong panagutin at makulong itong mga nagpapakalat po ng fake news tungkol sa mga Soto. Grabe, wala pong mga katotohanan yan mga Kadaver Cats. So, grabe. Ang tindi nila gumawa ng fake news. And sana makita po ito ni Tito Soto, itong mga naglipa ng fake news tungkol po sa pamilya Soto. Nang sa ganon, alam niya na po yung uunahin niya po pag siya ay nanalo sa Senado. Pag siya po ay nanalo sa pagkasenador, alam niya na po yung uunahin niya na masampulan. So, hindi lamang po 5 page ang nagpapakalat ng ka-fake newsan dito po sa Facebook. Meron pang nagkakalat sa YouTube, mga Kadaver Cats. Grabe, ang tindi nila. Sino kaya yung mga taong nasa likod ng ka-fake newsan na to? Kasi parang puntirya po nila ang mga Soto Sino nga kaya, no? Sana mahuli yung nasa likod ng mga ka-fake newsan na yan. Kasi meron talagang dapat managot sa mga kumakalat at pinapakalat nilang maling balita na yan. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe.